araw po sa inyong lahat, mga ma'am, mga sir, mga boss, at welcome again po sa ating vlog. So for today's episode po natin, andito po kami sa isang barangay sa aming hometown sa bayan po ng kuya po, at meron po kaming ipapakitang property po sa inyo dito. Ito po ay meron po siyang sukat na 2.3 hectare po ito na 23,000 square meter. Ito nga po ay ano po siya, rice field po siya, rice farm, at pwede rin pong gawing residential yung ibang portion po ng property. So ang property nito ay nahati po siya ng irrigation road at irrigation canal. So ang maganda po dito ay talagang kahit third cropping pwede kayo magtanim. So ito po yung kanyang irrigation canal, at ito po yung kanyang irrigation road, at ito nga po yung palayan po niya na malaking portion dito, malaking parte po niya. Siguro nasa mga ano po ito, nasa mga 2 hektarya po siguro mahigit. Tapos ito yung ibang portion naman po, at siguro dito sa mga 1,000 na lang po siguro dito, mahigit din po siguro. Meron po siyang mangga. Boss, kasama? Ilan yung mangga niya? 2? 3? So meron po siyang 3 mangga. At yun nga po, ang presyo po ng property na ito, magkano boss? Ano niya? 3.8. Yan. So 3.8 daw po yung asking po ng may-ari po sa property na ito. At ang maganda rin po dito ay nakatutok po siya sa irrigation road, at mga ilang metro lang po ang layo po niya sa national highway. Siguro na sa mga 300 to 300 meters po siguro ang layo po niya sa national highway. At ito nga po, ang source of water po dito, yung kanyang deep well at yung kanyang irrigation canal, irrigation. Dalawa yung deep well niya. So dalawa po yung deep well po niya, at may power line na rin doon, boss. Ayan, may power line na rin po dito, tsaka internet connection dyan na rin yata eh. Ayan. So hindi po nakakatakot sa area dahil marami na rin pong kabahayan po sa part po na yan. Dyan lang po yung highway, sa nakikita nyo po yung poste na yun. Yan po, highway na po yun. Tapos makikita nyo po sa drone video yung kanyang kabuuan ng area. Tapos makikita nyo po sa drone yung highway, yung national highway. Sa town proper po siguro nasa mga ano lang po, sa mga 3 kilometers lang po siguro sa town proper, o baka wala pa sa Tiplex sa mga ano po siguro, sa mga 7 kilometers po siguro. Estimate lang naman po yun. Sa Maynila siguro mga wala pang 3 oras pang biyahe papunta po rito. So kahit nga po kotse makakapasok po dito, dahil may konting rough road lang po. Yung rough road po niya is yung kanyang irrigation road lang, tapos sa banda riyan ay sementado na po. Yun nga po ay highway na po yun. Yung part na yun, yung may mga semento na po. Tapos yun po yung isa niyang deep well. So hanggang doon daw po sa ano yun eh, so may mga puno doon. Yan, 2.3 hectare po siya. So dalawang pinitak siya. Itong dalawang pinitak po na ito, 2.3 hectare. At ang maganda po dito ay umaani po ito ng daandang kaban. I-estimate ko na lang po siguro itong 2.3 hectare na ito, sa 1 hektarya aani siya ng mga kulang-kulang 100. So sabihin natin pag maganda yung anihan, nasa 100 mahigit yung 1 hektarya. Sabihin natin po na sa mga 300 kabans po siguro ang inaani po nito, o baka higit pa po doon. Ang presyo po ng palay po ngayon nasa mga 25 per kilo na po yata. At baka pwedeng tumaas pa doon, pero pwede rin pong bumaba. Pero baka hindi na po bababa sa 20 pesos po siguro. Ayan. So sa ngayon po ay nagre-ready na rin po sila, dahil first cropping na po ulit, kaya magre-ready na po silang magtanim ng palay. Sa ngayon po ay wala pong laman yung irrigation canal, at ano po siya, tagulan naman na po. Panoorin niyo po yung kanyang drone video para makita niyo po yung part na yun, dahil hindi na po makakapunta doon dahil medyo may masukal na part, madamo. So tsaka medyo mainit yung panahon. Yung drone video na lang po yung panoorin niyo para makita niyo po ibang portion doon, ibang part ng property sa part na yun. So dito nga po ay meron na rin pong ayun po yung tower, cell site. Kaya malakas po ang signal. Andiyan na din naman po yung yung mga internet connection sa may highway. Papakabit na lang po kung sakasakali. Dito nga po ay pwede kayong magtanim ng mga gusto nyo rin po itanim. Pwede kayong magtanim ng mga gulay sa part do sa kabila, or palagyan nyo po ng bahay, pwede rin naman po yun. Pwede naman po tayo magpagawa ng culvert, kagaya po sa kabila may culvert po sila. So pwede itong magpalagay ng culvert po dyan para makatawid po sa kabilang lote. Ayan po. So kung may ibang katanungan po kayo regarding po sa property na ito,
tawag lang po kayo sa akin. Ulitin ko po, ito po ay 2.3 hectare po ito na rice farm po siya, agricultural lot, at sa presyo po 3.8. Pag-usapan nyo na lang po ni seller yung mga obligasyon po ng bawat isa, at sabi naman po sa amin may porsyento naman daw po yung ahente. Ayan. Ang frontage po niya siguro na sa mga 50 meters po siguro. 50 meters po siguro yung frontage po niya. More or less, para kasi estimate lang naman po natin. Ayan. Kung may ibang katanungan po kayo regarding po sa property na, tawag lang po kayo sa akin. Sa mga naghahanap po ng ganito na bukid, baka ito na inahanap nyo, at maluwang po siya dahil nga 2.3 hectare po ito. Ayan, so ito yung ibang portion niya na pwede nyo gawing residential. Pwede tayo magpagawa ng culvert din dito sa part na to. Pagawa tayo ng culvert para makatawid po tayo sa kabila. At pwede naman po tayo siguro makitaan muna doon pansamantala kung sakaling papatay kayo ng bahay o magpapadeliver ng kubo. Pwede naman po tayo sigurong makitaan muna doon. Pero pwede naman po tayong magpagawa ng culvert kung sakasakali. So hanggang dito po muna, at maraming salamat po sa inyo lahat, at God bless po.